Tumayo si Tyrone at naglakad papunta kay Eliza habang si Benji ay nakasunod sa likod. "Sir, aalis muna ako," sabi ni Benji at naglakad palabas na parang hindi nakita si Eliza. "Gusto mo ba akong patayin? Sige lang, kasabot din nila ako at pinagtaksilan din kita. Dapat lang na mamatay ako, hindi ba? Pwede mong gawin ang gusto mong gawin sa akin," sabi ni Eliza na malumanay na nakatingin sa mukha niya. "Pwede kong gawin lahat ng gusto ko sa'yo?" tanong ni Tyrone. "Oo," sagot niya. "Deserve ko kung ano man ang parusa na gagawin mo sa akin." "Sumunod ka sa akin." Nabawasan ang galit ni Tyrone. Hindi niya alam kung bakit pero hindi niya ito hahayaan na hindi maparusahan. Sinundan siya ni Eliza sa isa sa mga kwarto sa bahay at pagkatapos ay inutusan niya itong tanggalin ang kanyang saplot. Siping, iniisip ni Eliza kung gusto niya itong parusahan sa pamamagitan ng pakikipagtalik sa kanya. Ngunit ang pakikipagtalik ba ay isang parusa? Hinubad ni Eliza ang damit niya at tanging panty at bra lang ang naiwan saka humiga sa kama. Lumabas si Tyrone at bumalik. Pagkalipas ng ilang minuto na may dalang lubid, ginamit niya ang lubid para itali ang dalawang kamay niya na ginawa niyang nasa itaas ng ulo niya, pagkatapos ay itali ang dalawang paa niya sa magkaibang poste ng kama. Ang pagpasok sa kanyang bahay ay pangangahas sa kanya, ngunit higit pa rito, handa nitong tanggapin ang anumang parusang ipapataw nito sa kanya. At gamit ang mga daliri, ito ang tinanggap ni Eliza. Naglakad si Tyrone sa banyo at nagugas ng kamay. Pagkatapos bumalik at tumayo sa harap ng kama. Natahimik na si Eliza at panay ng hinga niya, pero nakatali pa rin siya. "Papakawalan mo na ba ako? Sino may sabing tapos na ako sa'yo?" tanong ni Tyrone at tumahimik si Eliza. Iniisip niya kung anong susunod na plano nitong gawin sa kanya. Hinila ni Tyrone ng isang upuan na nasa kwarto palapit sa kama at umupo. Ang upuan ay nasa harapan na ngayon ng kama kung saan nakahiga si Eliza. "Pinagtaksilan mo ako? Sumasang-ayon ka ba sa akin na karapat-dapat kang mamatay?" tanong ni Tyrone. "Di ba't kamatayan ng parusang ibinibigay sa mga taong gumagawa ng pagtataksil? Kung may parusang mas masahol pa sa kamatayan, karapat-dapat nilang maranasan yon. Pahintulutan mo kung patayin ka," sabi ni Tyrone. Sa buhay niya ay hindi pa narinig ni Eliza ang ganong kahilingan. Paano may humingi ng permiso sa kanya para patayin siya? Nakatali at wala na akong magagawa. Pwede mo na akong patayin kahit hindi ko sabihin. Total ikaw ang God of War. Sino bang maglalakas loob na tanungin ka pa? Tanong ni Eliza. Pinagkrus ni Tyrone ang kanyang mga paa at sinabing, "Nagdusa ako ng husto sa East Hill. Ipinanganak ako na may pilak na kutsara sa bibig. Hindi ko alam na darating ang panahon na tatratuhin ako na parang aso." Sabi ni Tyrone. Biglang naisip niya kung paano siya labis na ipinahiya ni Nylon sa East Hill. Pero sa buong oras na yon, nagpakita ka ng pagmamalasakit, mukha kang nagsisisi na ibenta ako sa mga kaaway ko. Sabi ni Tyrone, ngunit hindi alam ni Eliza ang sasabihin. "Bibigyan kita ng 3 parusa. Ang unang parusa ay hindi ka makakaalis dito sa loob ng 1 buwan. "Ha? Narinig mo ako? Maaari mong tawagin tong pagkabilanggo o pagkidnap, wala akong pakialam. 1 buwan ka maninirahan sa ilalim ng bubong na ito't hindi kita papayagang gumawa ng kung ano sa labas. O papatayin kita," sabi ni Tyrone. Matigas ang boses niya. "Nakadena ako na parang aso, nilagyan ng kadena sa leeg ko na parang kriminal, na may pinakamasamang kasalanan at ang masama pa, 7 araw akong hindi nabigyan ng pagkain at tubig. Akala mo ba hahayaan ko lahat ng kaaway ko? Hindi, walang ni isa sa kanilang magiging malaya. Simula sa'yo," sabi ni Tyrone. "Matatali ba ako sa ganitong paraan ng 1 buwan? Tanong ni Eliza. Tumayo si Tyrone at lumapit sa kanya sa kakinalasang lubid na nakatali sa magkabilang binti at kamay niya. Napangiwi si Eliza sa sakit habang nakaupo. "Hindi ako tatakbo. Maaari mo subukan at panoorin kung anong idudulot ng aking galit sa'yo," sabi ni Tyrone. "Anong 2 pang parusa?" tanong ni Eliza. "Pagkatapos ng parusang ito, sasabihin ko sa iyong natitirang 2, sabi ni Tyrone. "Kaya pagkatapos kong gawin ang 3 parusa, patatawarin mo na ako, hindi ba?" tanong ni Eliza. Nag-alinlangan si Tyrone bago sumagot. "Kung makakaligtas ka sa pagdududa ko, mapapatawad kita." Tumango si Eliza saka tumayo. "Gusto kong malaman ng limitasyon ko sa bahay na ito. May mga kwarto ba na hindi ako pwedeng makapasok?" tanong ni Eliza.
Sumunod ka sa akin. Dinala siya ni Tyron sa labas ng kwarto at nang makarating sila sa koridor. Bagong mga kwarto sa itaas, sumandal si Tyron sa malit na dingding na nagbabantay sa mga tao na mahulog sa itaas. The house is a 4-bedroom duplex. 3 bedrooms are upstairs in suites with their own bathrooms and toilets, while the kitchen, dining room, home office and another large bedroom, also called the master room, are downstairs. Mula sa kinatatayuan ni na Tyron at Eliza ay tanaw na nilang malaking sala. Malaya kang makakapasok sa kahit saang kwarto. May bakod ang bahay kaya pwede ka pang lumabas ng bahay at maglakad sa paligid ng compound. Pero sa araw na lumabas ka ng bakod ay ang araw na ikaw ay mamamatay. Napabuntong hindi nga si Eliza. Pwede mo bang itigil ang pagbabanta sa akin ng kamatayan? Sinabi ko na sa'yo na gagawin ko lahat ng sinabi mo. So, mamumuhay akong mag-isa dito. Will you come here during my 1 month stay here? Tanong ni Eliza. Oo naman, pero alam mo, may asawa at mga anak akong dapat alagaan. Hindi ako madalas pumunta dito pero hindi ka mamatay sa kalungkutan at para masiguradong hindi ka makakatakas sa gate na yan. Kasi wala akong tiwala sa'yo. Kukuhanan kita ng bodyguard. Isang bodyguard? Oo, bodyguard. Siya magluluto para sa'yo kung ayaw mo magluto. Sisiguraduhin niyang hindi ka lalabas ng gate at poprotektahan ka kung may magtangka sa iyong kalaban. Lalaki, sigurado ka bang magiging komportable ka sa lalaking sasama sa akin dito? Tanong ni Eliza. Hindi gagawa ng kung ano sa iyong bodyguard. I can say na tapat ang ibibigay kong bodyguard sa'yo. Tyron said. Well, napabuntong hindi nga si Eliza. Maaari kang magluto sa kitchen. Kompletong mga kagamitan doon. Kailangan ko na umuwi para kitain ng mga anak ko ngayon. Sabi ni Tyron. Pwede ba ako mag-request? Tanong ni Eliza. Sige. Pwede mo bang dalhin ng mga bata dito paminsan-minsan? Tandaan mo, nasa proseso pa ako para babawi. Nilang memory nila. Tanong ni Eliza. Hindi. Tumalikod si Tyron at naglakad palayo. Kailan darating ang bodyguard? Sigaw ni Eliza pero hindi sumagot si Tyron. Maya-maya pa'y lumabas na siya ng main door. Napabuntong hindi nga si Eliza tumingin sa paligid ng bahay. Kaagad na umalis si Tyron sa East Hill. Nang makitang umalis na rin ang kanyang mga anak, agad siyang umalis na hindi nagpapaalam kay Nylon. Wala nang saysay na manatili sa East Hill dahil wala doon ang kanyang mga anak at baka gusto siyang kumbinsihin ni Nylon na manatili kung sasabihin niya sa kanya na gusto niyang bumalik sa North Hill. Bumalik si Eliza sa loob at naligo saka nagpalit ng t-shirt at pantalon. Ang tanging damit na magagamit doon ay panlalaki pero wala siyang pakialam. Pumunta si Eliza sa kusina at nagsimulang magluto ng pagkain. Ang East Hill patungong North Hill ay 6 na oras na paglalakbay at hindi pa siya kumakain mula nang umalis ang kanyang barko sa dalampasigan ng East Hill. Nang matapos ang pagkain, pinatay niya ang gas at inihain ang pagkain at isang ulam. Ayaw niyang isipin kung anong magiging kapalaran niya rito sa susunod na 1 buwan. Nang matapos siyang maghain ng pagkain ay may kumatok sa pinto. Kinuha niyang plato ng pagkain sa dining at nilagay sa dining table saka siya naglakad patungo sa pinto. Naisip niya kung bumalik ba si Tyron para sa isang bagay pero bakit siya kakatok. Pinihit niya ang knob ng pinto at nakita niya isang matangkad na lalaki nakatayo sa kanyang harapan. Nakasuot to ng kaki at isang asul na pantalon na may puti at asul na baret na pagbuka sa kanya na isang special na security man. Ako si Sky. Ako ang special security guard ni inassign ni Tyron Aliman para matiyak ang iyong kaligtasan. Sabi ni Sky at yumuko. Naramdaman ni Eliza na pamilyar ang taong nakatayo sa kanyang harapan. Hindi niya ito maalala ng eksakto pero parang kilala niya kung sinong taong ito. Nagkita na ba tayo dati? Tanong ni Eliza. Hindi ma'am, magalang na sabi ni Sky. Parang pamilyar ka, sabi ni Eliza. Oh, baka nagkataon lang. Eliza, nice meeting you Sky, sabi ni Eliza. Maraming salamat Miss Eliza, sabi ni Sky. Okay lang ba na sa isa sa mga kwarto dito sa bahay ako matutulog? Tanong niya. Oo naman, maraming kwarto dito pero I suggest ng master's bedroom dito pwede mong gamitin. Para pwede ka dito sa baba habang nasa itaas ako, sabi ni Eliza. Napakabait mo ma'am. Salamat talaga. Bahagyang yumuko siya. Dinala ni Eliza si Sky sa master's bedroom at sinabi sa kanya, huwag kang mag-alinlangan ha, okay? Okay miss. Pasasalamat niyang sabi. Bumalik si Eliza sa dining para ipagpatuloy ang pagkain niya. Ibinagsak ni Sky ang kahon sa kanyang kamay at nilibot ang tingin sa kwarto. Iniisip niya kung paano siya maninirahan dito bilang isang bantay sa loob ng 1 buwan. Well, a man should do anything for love, he thought to himself.
Umupo si Sky at pinagkrus ang kanyang mga paa. Bumulong siya. Eliza, sana magtagumpay ang bago kong diskarte para makuha ang puso mo. Bulong niya at tumayo para tumayo sa harap ng salamin. Halos matawa siya nang makitang itsura niya sa salamin. Hinawakan niyang maskara sa mukha niya na nagmukha siyang ibang tao at napangiti. Tumunog ang kanyang telepono at kinuha niya ito sa kanyang bulsa. Nang makitang ang caller ID si Lord Joaquin, sinagot niya ang tawag. Hey Master, kamusta ka dyan? Well, muntik na niya ako makilala pero naisip niya na baka nagkataon lang. Naloko ko rin si Benji. Sana kapag nakita ako ni Tyrone, malinlang siya na isipin na ibang tao din ako. Sabi ni Michael, hindi Diyos si Tyrone at hindi niya alam ang lahat kaya hindi niya malalaman na ikaw yon. Kahit na maghinala siya, bigyan mo siya ng dahilan para hindi ka pagdudahan. Sabi ni Lord Joaquin. Okay Master, isa pa wag kang magatubiling tawagan ako kung sakaling magkaproblema. Masanda akong ibigay ang mga sundalo natin para sa'yo. Sabi ni Lord Joaquin. Huwag kang mag-alala, nandito ako para makuha ang puso ni Eliza, hindi para makipag-away kay Tyrone. Sabi ni Sky at saka binaba ni Lord Joaquin ang tawag. Samantalang si Prince Nylon ay dumating din sa North Hill. Siya ay dumating upang kunin ang posisyon ng Pangulo ng Bansa dahil ipinadala na niya ang kanyang kambal na kapatid upang mamuno sa East Hill sa ngalan niya. Pagkatapos ng lahat, magkapareho at magkamukha sila. Halos hindi matukoy ng mga tao ang anumang pagkakaiba sa pagitan nila. Si Nylon bilang bagong presidente ng North Hill ay nakaupo sa Presidential Lounge. Nagpapahinga sa sofang nasa harap ng isang malaking asul na swimming pool. May hawak siyang dokumento. Nire-review niya ang lahat ng mga naunang gawa ng kanyang kapatid. Mayor General Nylon, natuntunan namin ang lokasyon ni Miss Eliza at nakita namin to. Tinapon ni Nylon ang dokumento sa kanyang kamay at tumayo. Nagtanong siya, saan? Dalhin mo ko kung nasaan si Eliza. Pero hindi kaya maalertong publiko? At sa kabilang presidente, hindi ka pwedeng pumunta na lang sa mga lugar para rin sa iyong seguridad. Sabi ni Dave. Ang bodyguard ng presidente. Alam ko pero kailangan kong pumunta, sabi ni Nylon. Alam niyang kailangan niyang makinig sa payo ng kanyang chief bodyguard para hindi niya malagay sa panganib ang kanyang buhay. Alam ko at magagawa natin yan. Kailangan mong umalis ng palihim na hindi nag-alerto sa sino man sa Presidential House. Mungkahi ni Dave. Okay, gawin natin to, sabi ni Nylon. Hindi na siya makapaghintay na makita si Eliza at tanungin kung bakit bigla niya itong iniwan sa East Hill. Hindi ba alam ni Eliza na hindi kompletong buhay niya kung wala siya? Nahulog ang loob niya kay Eliza at siya na lang ang tanging tao sa mundong ito na gusto niyang makasama habang buhay. Please, sundan mo ko sir, sabi ni Dave. Dumaan sila sa isang secret backdoor na walang CCTV camera at sa isang iglap, isang hindi kilala pero hindi pangit na sasakyan ang naghihintay. Nagsimulang magmaneho si Dave at pagkatapos ng ilang minuto, nagtago siya 2 bahay mula sa bahay na kinaroroonan ni Eliza. Yun yung bahay na pininturahan ng full white color doon. Turo ni Dave. Okay, yung 3 bahay, tama? Oo sir, nang ibababa na si Nylon, sinabi ni Dave sa kanya, isa pa sir. Ang bahay na yun ay isa sa bahay ni Tyrone Aliman. Mag-iingat ka. Natakot si Nylon sa sandaling itong lumabas ng sasakyan. Paano kung nasa loob si Tyrone? Wala si Tyrone dito. Nakumpirma namin na nasa main house niyang asawa at mga anak niya. Kung pupunta siya dito, makikita ko to mula dito at alertohan ka kaagad. Gumaan ang pakiramdam ni Nylon at bumaba. Naglakad siya papunta sa bahay. Nang makarating siya sa harap ng main door, pinindot niya ang doorbell at natuwa siya na may narinig siyang yabag na papalapit sa kanya. Natigilan siya nang makitang isang kakaibang lalaki na nakatayo sa kanyang harapan. Hey, bati ni Nylon. Inaasahan niyang kikilalanin siya ng lalaki nakatayo sa kanyang harapan bilang Pangulo ng Bansa. Kung tutuusin, nakita na ng lahat sa North Hill ang mga larawan ng Pangulo. Hi, bati ni Sky na kunwaring hindi nakikilala si Nylon. Wala ka bang idea kung sino ako? Tanong ni Nylon. Wala ako si Sky, ang bodyguard ni Mama Liza. Pwede ko bang malaman kung bakit kayo nandito? Tanong ni Sky. Ipaalam mo kay Liza na gusto siyang makita ni Nylon. Kailangan kong malaman kung bakit mo siya gustong makita. Tanong ni Sky. Excuse me, sino ka ba? Ordinaryong bodyguard ka lang pero kina-question mo ako? Umalis ka na ngayon at ipaalam kay Liza na nandito ako, sabi ni Nylon. Okay, saglit lang. Lumingon si Sky at ngumisi. Kaibigan niya si Nylon ngunit hindi man lang siya nakilala na siya si Michael dahil sa mask sa mukha nito. Pumunta si Michael sa maliit na mesa sa tabi ng telebisyon at naglagay ng internal na tawag sa telepono kay Eliza.
Sa sandaling sinagot to ni Eliza, sinabi niya sa kanya, "Isang lalaki na may pangalang Nylon ay nandito. Kilala mo ba siya, ma'am?" "Sandali, bababa na ako," sabi ni Eliza. Lumabas ng kanyang kwarto at hindi nagtagal ay humarap kay Michael sa sala. "Nasaan siya?" tanong ni Eliza. "Nasa labas siya," sagot ni Michael. Iniisip ni Eliza kung dapat ba siyang makipagkita kay Nylon o hindi. Masyadong delikadong pagkikita nila ni Nylon sa bahay ni Tyrone. Paano kung maabutan siya dito ni Tyrone? Siguradong papatayin siya ni Tyrone. Umiling si Eliza at sinabing, "Sabihin mo sa kanya na bahay to ni Tyrone at sobrang delikado para magkita kami dito. Sabihin mo sa kanya na tawagan ako pag uwi niya." "Sige ma'am," sabi ni Michael at lumabas para salubungin si Nylon. "Pwede ba akong pumasok ngayon?" tanong ni Nylon na para bang sigurado siyang papapasukin siya ni Eliza. "No, pinapasabi ni Miss Eliza na bahay to ni Miss Tyrone's Aliman. Sobrang delikado para magkita kayo dito," sabi ni Michael. "Hindi pa naman pupunta si Tyrone dito. Pakiusap na sabihan siya na makipagkita sa akin," sabi ni Nylon. Hindi pa siya handang umalis sa lugar na to nang hindi nakikita si Eliza. "Sir, ipinapayo ko na umalis na kayo. Pwede mo siyang tawagan pag uwi mo," sabi ni Michael. Tumawag si Nylon kay Eliza at sinagot niya ito. Nakaupo na ngayon si Eliza sa sala. "Eliza, magpakita ka sa akin kahit saglit lang. Sobrang miss na kita," sabi ni Nylon. "Hindi pwede, kasalukuyan akong nasa ilalim ng parusa ni Tyrone." "Ayoko nang lumalapat to," sabi ni Eliza. "Sa parusa ni Tyrone? Naglakas loob si Tyrone na parusahan ka? Napagtanto mo ba na ako na ngayon ang mayor ng general ng North Kill? Nakipagpalitan na ako ng posisyon sa identical twin brother ko. Wala akong pakialam kung si Tyrone ang God of War. Maililigtas kita mula sa kanya. Ako ang Major General ng North Hill. Who dares to face me?" Pagmamayabang niya. "Nylon, pwede tayong magkita kahit saan sa susunod na buwan. Pero ngayon, please. Sana maintindihan mo, hindi ako pwedeng makipagkita sa'yo," sabi ni Eliza. "Eliza, sinasaktan mo ko. Alam mo kung gaano kita kamahal, hindi ba? I love you so much at gusto kitang makita. Hayaan mo lang ako na makita kang saglit." Halos mapaiyak si Nylon. Nasaktan talaga siya. Paanong nasa loob si Eliza? Pero hindi siya magpapakita para makita man lang siya. Napabuntong hininga si Eliza. Hindi nito intensyon na saktan siya ngunit kailangan niyang gumawa ng desisyon. "Please Eliza, magpakita ka." Taimtim na pakiusap ni Nylon. Desperado siyang makita siya. "Actually, ako nagutos kay Tyrone na parusahan ako. Ako mismong pumunta sa kanya at nagpasakop ako sa kanya," sabi ni Eliza. Natigilan si Nylon. Paano nagawa ni Eliza yung ganon? "Magpakita ka lang sa harap ko, please." Hindi pwede. Hindi alam ni Nylon kung ano pang sasabihin. Masakit ang puso niya. Galit siyang tumingin kay Michael na nasa harapan niya at binuhos sa kanyang inis niya. "Umalis ka sa harapan ko." Malakas at mabagsik ang boses niya. Ngumisi si Michael. "Pinapayo ko sa'yo na maghanap ka ng ibang mamahalin." Nagalit si Nylon na itinatas niyang kamay para sampalin siya. Pero bago pa man dumapong kamay niya, sa pisngi niya hinawakan to ni Michael at ngumisi. "Bodyguard ako, hindi ba?" Galit na binawi ni Nylon ang kanyang kamay at sinabing, "Humanda ka sa akin." Galit na galit siyang naglakad palabas. Nang makapasok siya sa loob ng kanyang sasakyan, lumingon si Dave sa kanya at nagtanong, "Kamusta sir?" Hindi siya lumabas para makita ako. Nasa loob siya pero hindi siya lalabas, sabi ni Nylon na nakaramdam ng matinding kirot sa kanyang puso. Iniisip ko kung mahal niya ba talaga ako. Napabuntong hininga si Dave. "Pwede na ba tayong umalis sir?" "Hindi," sigaw ni Nylon. Paano siya makakaalis sa lugar na ito nang hindi nakikita si Eliza? Kailangan kong mag-isip ng ibang paraan para makita siya. "Tumanggi ba siyang pagbuksan ka ng pinto o ano?" tanong ni Dave. "Nagpadala si Tyrone ng bodyguard para sa kanya at ang bodyguard niya masungit siya at gusto ko siyang balikan," sabi ni Nylon. "Ako nang bahala sa bodyguard niya kung siyang dahilan kung bakit hindi mo makikita si Eliza," sabi ni Dave at tumingin sa kanya si Nylon na parang nakahanap lang ng pag-asa. "Do it," utos niya at sabay na bumaba si Dave. Si Dave ay isang undercover na agent para sa North Hill government sa loob ng 13 taon. Napakahusay niya sa pakikipaglaban at pagpatay. Sobrang delikado niya at natatakot sa kanyang mga totoong kilala siya. Pumasok si Dave sa gate at maya-may sumulpot sa harap ng main door ng duplex. Kumatok siya sa pinto at hindi nagtagal ay bumukas ito. Pagkatapos ay lumitaw si Michael. "Paano kitang matutulungan sir?" Magalang na tanong ni Michael. "Ikaw bang bodyguard ni Miss Eliza?" tanong ni Dave. "Tama." As soon as Michael answered, Dave approached him and kicked him out.
Wala pang isang segundo ginawa niya yun saka siya bumalik sa sasakyan na kinaroroonan ni Nylon. Pinatalsik ko na siya, pwede ka nang pumasok sa loob, sabi ni Dave na ikinangiti ni Nylon. Pumasok na si Nylon sa loob ng bahay at nang malapit na siya sa pinto'y nakita niya si Michael na nakahandusay sa sahig. Wala itong malay pero hindi naman siya mukhang nasaktan. Dapat lang yan sa'yo, sabi ni Nylon at pinihit ng knob ng pinto saka pumasok. Pinagmasdan niyang tahimik na sala ngunit wala siyang nakitang tao. Gusto niyang sorpresahin si Eliza sa kanyang pagbisita. Pumunta siya sa kusina pero wala siyang nakitang tao saka siya pumunta sa master room. Umakyat siya sa itaas at sinimulang suriin ang bawat kwarto sa pagbukas niya ng pangatlong kwarto. Mula sa 4 na kwarto sa itaas ay nakita niya si Eliza sa kama. Nakahiga at nakapikit ang mga mata. Ngunit hindi niya matukoy kung natutulog siya. Eliza, tawag niya at kagad namang napamulat si Eliza ng mga mata. Sinubukan lang niyang umidlip. Nang may makita siyang lalaki sa kwarto, agad niyang sinuri ito at napagtanto niyang si Nylon yon. Nanginginig sa takot ang puso niya habang iniisip kung paano napunta rito si Nylon. Nylon, anong ginagawa mo dito? Paano ka nakapasok sa kwarto ko? Kumunot ang noo ni Eliza, gayon pa man napakasaya ni Nylon na makita siya. Maaliwala sa mukha niya, malumanin niyang sagot. Hindi ako makakauwi nang hindi kita nakikita. Hindi ako makatulog o makakain. Pero dapat maintindihan mo ako nung sinubukan kong ipaliwanag sa'yo. Bahay ito ni Tyrone, hindi siya magdadahan-dahan kapag naabutan ka niya dito. Alam mo ba yon? Eliza, huwag ka nang mag-alala. Ako ang Major General ng North Hill. At binabantayan ako ng gusto. Walang mangyayari sa akin, sabi niya. Umupo si Eliza, hindi siya mapakali sa presensya nito. Nasaan ang bodyguard ko? Paano niya pinayagan si Nylon sa loob ng kanyang kwarto? Paano ko si Nylon na isang taong gustong pumatay sa kanya? Dapat talaga niyang isumbong kay Tyrone kung gaano kawalang kwenta ng gwardiya na to. Eliza, pwede bang maupo? Sige, mataring na sagot ni Eliza. Umupo si Nylon at sinabing, Eliza, alam kong hindi natuloy ang mga bagay tulad ng plano natin sa East Hill. Pero pinangahawakan mo pa rin ang iyong pangako, tama? Anong pangako? Napapakasalan mo ko. Hindi yata tayo tinadhana na magsama dahil kung hindi, wala dapat tayong problema sa naganap na kasal natin. Kung hindi mo dinala si Tyrone sa entablado, para ipakilala ang iyong sarili at ipahiya siya, naisip mo bang hindi matutuloy ang kasal natin? Pero ikaw ang may kagagawa nito, sabi ni Eliza. Alam ko. Nag-aalab lang ako ng husto para sa paghihiganti. Literal na tinago ako ng lalaking yun sa ilalim ng lupa ng ilang oras. Paano ko siya mapapatawad? Tanong ni Nylon. Bumuntong hininga si Eliza at umiwas ng tingin. Bakit may isinailalim ang sarili mo sa parusa ni Tyrone? Handa akong tulungan ka kung papayagan mo ko. Aniya, no, ayoko ng tulong mo. Gusto ko talagang kapatawaran ng ama ng mga anak ko. Alam mo bang nakagawa ako ng isang pagtataksil laban sa aking bansa? Literal na ibenta kong aking bansa at karapat-dapat akong pinarusahan, sabi ni Eliza. Itinuring mo kong dayuhan? Tanong ni Nylon. Hindi ba? Hindi ka lumaki dito sa North Hill, pati na rin ang iyong kapatid. Ang dugo ng North Hill ay hindi dumadaloy sa'yo. Ikaw ay isang mamamayan ng East Hill. Ngunit ikaw ang aming pangulo ngayon at ako ay isa sa mga dahilan kung bakit nangyari yon, sabi ni Eliza. Hindi mo kailangang makaramdam ng pagkakasala, Eliza, sabi ni Nylon at sinubukang ilagay ang kamay niya sa balikat ni Eliza. Pero inalis ni Eliza ang kamay niya. Huwag mo kong hawakan, please. Hindi mo na ba ako mahal? Tanong ni Nylon. Sino ba nagsabing mahal kita dati? Sinabi ko ba? Dahil pumayag akong pakasalan ka, hindi ibig sabihin na mahal kita, she said. Masakit para kay Nylon ang mga salita niya. Halos tumigil siya sa paghinga. Umiwas siya ng tingin ng maraming segundo saka bumalik kay Eliza. Bakit mo ko sinasaktan? Kasi ayaw mo kong intindihin. Hindi tayo pwedeng magkita sa loob ng 1 buwan. Intindihin mo yon. Pwede mo kong tawagan o magkita. Bakit hindi mo yun maintindihan? Tanong ni Eliza na pabuntong hininga sa pagkadismaya at tumayo. I'm sorry dahil pinilit kong makita ka. Aalis na ako. Sabi ni Nylon na may kirot sa puso. Malungkot siyang bumulong. I love you, Eliza. Saka siya nag-walk out. Nagtaka si Eliza kung bakit marami nagkakagusto sa kanya. Ganun ba siya kaganda? Nagsisisi siya sa katotohanang nasaktan niya si Nylon sa sinabi nito. Si Nylon ay isang mabuting taong hindi karapat-dapat na masaktan. Wala naman siyang balak na saktan pero ang importante, ipinaalam niya dito na hindi niya ito mahal. Yun ang katotohanan. Natural na nagustuhan niya ito kasi ang hot at gwapo plus mabait siyang lalaki. Pero hindi ibig sabihin noon na mahal niya ang binata.
Humiga si Eliza sa kanyang kama at nangangalit ang kanyang mga ngipin. Ah! Napasigaw siya sa inis. Pagkatapos ay bumalik ang kanyang pag-iisip sa walang kwentang bodyguard. Gusto niya itong makita at pagsabihan dahil sa pagiging pabaya niya na may pumasok sa kanyang kwarto. Lumabas siya at sinigaw ang pangalan niya. Sky! Sky! Gayunpaman wala siyang nakuhang tugon. Hinanap niyang buong bahay ngunit wala pa rin siyang nakuhang sagot. Lumabas ba si Sky na hindi nagpapaalam sa kanya? Napaisip siya habang naglalakad palabas para tingnan kung pwede ba siya sa labas. Pagharap niya sa labas, natigilan siya nang makita siyang nakahandusay sa sahig na wala ng buhay si Sky. Sigaw niya at tumakbo papunta sa kanya. Sky! Niyugyug niya ang balikat nito at nanlaki ang mga mata nito. Si Michael na si Sky rin syempre, napangiwi sa sakit na maramdaman. Ang matinding sakit sa kanyang ulo at balikat. Yun ang parte ng katawan niya na tinamaan ni Dave. Anong nangyari sa'yo? May sumuntok sa akin at natumba ako. Agad na tumayo si Michael at sinabing, Miss Eliza, okay ka lang ba? Oo, sino ba yung taong sumuntok sa'yo? Si Nylon ba? Tanong niya. No, hindi ko siya kilala. Hindi ko pa siya nakikita noon, sabi ni Michael. Hindi naman ako gaanong mahina pero nahuli ako ng lalaki na hindi ko namamalayan. Nahulaan ni Eliza na nagpatumba kay Michael ay maaring pinadala ni Nylon. Marahil yun ang dahilan kung bakit nagkaroon ng kalayaan si Nylon na pumunta sa kanyang kwarto. Agad niyang tinawagan si Nylon at direktang inakusahan. Ikaw ang nagpadala ng taong magpapabagsak sa bodyguard ko, tama? Oo, napaka-pathetic mo. Gosh! Ibinaba ni Eliza ang tawag at sinabi kay Michael. I'm so sorry, hindi miss. Ako dapat ang humihingi ng tawad dahil hindi ako naging proactive. Nasaktan ka ba? Hindi naman. Pangako hindi ko nahayaan na mangyari ito ulit. Ani at bahagyang yumuko. Kaya mo bang gamutin ang sarili mo? Tanong ni Eliza. Oo, sagot ni Michael. Pasok ka na sa loob, ma'am. Pagkatapos ay inakay ni Michael si Eliza sa loob pagkatapos ay naglakad siya papunta sa kanyang kwarto. Ewan ko ba kung paano ko makukuha ang puso niya. Samantalang may dalawang makapangyarihang lalaking nagsisikap na makuha ang pagmamahal niya. Napaisip si Michael. Baka umuwi lang siya ng talunan kung hindi siya mabilis kikilos. Pagkatapos nagpasya si Michael na ipilit ng sarili kay Eliza. Kung maaari niya makipagtali kay Eliza at may labas ang bini sa kanya, dadalhin ni Eliza ang kanyang sanggol at maaring dahil doon gusto niya itong makasama. Mukhang yun lang ang tanging paraan. Pagkatapos ay nagsimulang mag-isip si Michael kung paano gagawin ang ideyang ito na pumasok sa kanyang isipan. Nang malalim ng gabi, pumunta si Michael sa kwarto ni Eliza at marahang kumatok. Sino to? Tanong ni Eliza. Sky, ma'am, gusto ko lang malaman kung naghapunan ka na. Nagtaas ng boses si Michael para marinig ni Eliza. Tumahimik ng ilang segundo tapos bumukas ang pinto. Sky, huwag mo akong pakialaman. Alam ko naman kung paano alagaan ang sarili ko, okay? Siguraduhin mo lang na ginagawa mong trabaho mo bilang bodyguard. Okay, ma'am, sabi ni Sky at tumalikod ngunit bago pa man may sara ni Eliza ang pinto, ay umubo na siya. Agad siyang dinaluhan ni Eliza at nagmalasakit na nagtanong. Sky, okay ka lang ba? Yumuko at umubo pa si Sky. Kaya napayuko rin si Eliza sa pag-aalala. Naramdaman ni Eliza ang matinding pananakit ng paa niya at bigla siyang nawala ng malay. Bago pa siya matumba, binuhat siya ni Michael at sinimulang ihatid pababa. Binuksan niya ang pinto sa master's bedroom na kinaroroonan niya at marang inihiga si Eliza sa kanyang kama. Hindi ako ganun kabait tulad ni Nylon at hindi rin ako maalalahanin tulad ni Tyrone. Sinabi niya tinihiga si Eliza, hinaplos niyang pisngi nito. Agad niyang sinimulan tanggalin ang kanyang damit. Siya ay puno ng pagnanasa at hindi makapaghintay na makipagtalik na matindi kay Eliza. Matapos niyang mahubad ay nilawayan niyang katawan nito pero nakonsensya siya sa kaloob-looban niya. Ito ay pananamantala. Ang pakikipagtalik ng walang pahintulot ay pananamantala. Kung malalaman ni Eliza na sinamantala niya siya, malamang nakapupuotan siya nito habang buhay. Ito bang pinakamahusay na paraan upang makuha ang kanyang puso? Naisip niya pagkatapos tinanggal ng kanyang sinturon at tinubad ng kanyang pantalon na iniwan sa kanyang maikling shorts. Mukhang walang ibang paraan upang mapagtagumpayan ka kaysa dito, Eliza. Handa na sana siyang gawin ng plano nang biglang may narinig na tunog ng doorbell. Ngayon pa talaga? Inis niyang inisip at kaagad na sinot ang kanyang pantalon at pangitaas saka lumabas sa master's bedroom. Nang makarating siya sa harap ng pinto, sumilip siya at nakita si Marcella. Marcella, anong ginagawa niya dito? Naisip ni Michael na masyadong delikadong kasama si Eliza sa kanyang kwarto at hindi dapat magising si Eliza na nasa kwarto niya. Saglit lang, sabi niya at tumakbo pabalik sa master's bedroom. Binuhat si Eliza at nila pabalik sa kanyang kwarto sa kamarahan siyang inihiga. Shit, pagmamaktol niya.
Habang naglalakad siya pabalik sa main door, umaasa siyang mabilis lang si Marcela sa gusto niyang gawin dito at aalis. Binuksan niyang pinto at nakita niya si Marcela na nakasimangot. Hindi ba bodyguard ka ni Eliza? Hindi nakilala ni Marcela si Michael dahil sa maskara sa kanyang mukha. Oo miss, magalang na sagot ni Michael. Bakit ang tagal mo sumagot? Galit na tanong ni Marcela at lumingon. Come babies. Natigilan si Michael na makitang lumitaw ang 6 na anak ni Eliza. Nagkunwari siyang hindi kilalang mga bata at nagtanong. Pwede ko bang itanong kung bakit gusto niyo ng mga batang makipagkita kay Miss Eliza? Malumani na tanong ni Michael. Tumabi ka, ako ang asawa ni Tyrone Aliman. Marahas na tinulak siya nito sa gilid at naglakad papasok sa loob habang nakasunod ang mga bata sa likuran. Ang mga batay inaasahang makita si Eliza. Ang mga batay humihiling na makipagkita kay Eliza mula nang umuwi si Tyrone. Saan ang kwarto ni Eliza? Tanong ni Marcela kay Michael. Yung pangatlong kwarto sa itaas ma'am, sagot ni Michael at dagdag pa. Pero tulog na siya. Naku, natulog na si Eliza, bulong ni Zoren. Nagpa siyang mga bata na pumunta ngayong gabi para makipaglaro kay Eliza dahil hindi na sila magkakaroon ng pagkakataon sa mga susunod na araw dahil pumapasok sila sa paaralan. Please, maupo muna kayo. Susubukan kong ipaalam sa kanya na nandito kayo. Sabi ni Marcela sa mga bata at tinarap si Michael na nakatayo pa rin sa may pintuan. Saan ang kwarto niya? Hindi niya magugustuhan kung may istorbo mo siya sa kanyang pagtulog, ma'am. Sabi ni Michael. Tinatanong ko kung saan ang kwarto niya, sigaw niya. Napabuntong hininga si Michael at tinurong isang kwarto. Pagod na si Michael sa lahat ng kahihiyan na pinagdadaanan niya dito. Bakit ba ang lakas ng loob ni Marcela na sigawan siya? Kung alam lang ni Marcela na inakala niyang bodyguard ay siya. Naglakad si Marcela papunta sa kwarto ni Eliza. Kumatok siya sa pinto para bang hinihintay niyang tugunan siya. Gusto lang niyang kumpirmahin na tulog na si Eliza. Pinihit niya ang knob ng pinto at pumasok sa loob. Nakita niyang mahimbing na natutulog si Eliza. Witch, ginawa mo itago ka ni Tyrone kahit na pinagtaksilan mo siya. Gusto niyang saktan ng gusto si Eliza, ngunit dahil sa mga bata sa sala hindi niya magawa. Tinapik niya ang binti ni Eliza ng ilang beses. Minulat ni Eliza ang kanyang mga mata at umupo ng tuwid. Bumalik sa isipan niyang nangyari sa kanya ilang minutong nakalipas. Umuubo si Sky at pilit niyang inasikaso tapos bigla siyang nakaramdam ng matinding kirot at ayun. Lumingalinga siya sa paligid ng kwarto at nang masigurado niya na siya ay nasa kanyang kwarto, nagtaka siya kung anong ginagawa ni Marcela dito. Tumayo siya ng tuwid dahil hindi niya talaga mapagkatiwalaan kung anong balak ni Marcela. Anong gusto mo? Sinabi sa akin ni Tyrone na dalhin ang iyong mga anak dito para magpalipas ng gabi kasama mo. Susunduin ko sila bukas ng 5 a.m., sabi ni Marcela. You finally agreed to let me have the kids first, ha? Dami, the kids are never mine but no one will believe you. No one is sleeping in the next room. I'm tired and I need to rest, said Marcela. Nasaan ang mga anak ko? Tanong ni Eliza. Sobrang saya niya na makikita na niya ang kanyang mga anak. Akala niya hindi na niya makikita ang kanyang mga anak sa loob ng isang buwan. Napakasaya niya nagbago ang isip ni Tyrone tungkol sa kanya. Nasa sala sila. Sagot ni Marcela. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. May gumagamit ba ng katabi mong kwarto? Bago pa makasagot si Eliza, bumukas ang pinto at lumitaw ang mga bata. Gustong umiti ni Eliza nang makita niyang mga bata, pero napawi ngiti niya nang makitang gulat sa mukha ng mga bata. Kinuha ni Big Uncle si Aurora. Napakunot ang noon ni Eliza sa gulat ngayon. Niya lang napagtanto na ang batang lumitaw ay 5 lang at hindi 6. Sinong Big Uncle? Gulat na tanong ni Eliza. Yun ba yung lalaking pinagtanungan ko kung nasan yung kwarto ni Eliza? Tanong ni Marcela kay Zoren. Oo, bigla niyang kinuha si Aurora ilang minuto pagkatapos mo kaming iwan. Kasama niya sa sala. Tinakpan niyang bibig niya at tumakbo kasama siya. Malungkot na sabi ni Zoren. Tumakbo pala ba si Eliza na parang baliw na babae? Sa totoo lang hindi niya alam kung anong ginagawa niya sa ngayon. Tumakbo siya nang napakalayo palabas ng bahay at nasumulpot siya sa compound ng bahay. Tumakbo siya sa gulat, umaasang mahanap si Sky. Nang hindi niya ito nakikita, nadurog ang puso niya sa sakit. Kinuha ba talaga niya si Aurora? Pero akala ko loyal siya kay Tyrone. Anong mangyayari ngayong kinidnap ni Michael, aka Sky si Aurora? Anong gagawin ni Tyrone kapag nalaman niya to? Mababawi kaya to ni Tyrone? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.